Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay Disyembre 25, taong 2023. Narito po uli ako para magbahagi sa inyo ng panibagong kaalaman tungkol sa larangang espiritual. Maliban sa aking paghahayag sa larangang pisikal sa depensa at opensa kung kinakailangan, ay magbabahagi rin ako ng kaunting tips at info about sa larangang espiritual, dahil ang espiritual at pisikal, sabihin na natin kumbate, ay hindi nagkakalayo o nagkakaiba. Iba-iba man ang ating persepsyon hingil dito, pero ito'y iisa lang na kung ating mapagsasamang pareho ay magiging balanse ang ating depensa at opensa kung kinakailangan sa mga taong magtatangka at gagawa sa atin ng hindi maganda. Bueno, hindi ko na ho patatagalin ang lahat at ibibigay ko na sa inyo ang mga kailangang impormasyon. Inuulit ko, hindi ho ako nagtuturo, nagbebenta o namamahagi ng kaalamang espiritual. Ang akin hong ginagawa ay paggigiya lamang para doon sa mga newbies or kung doon sa mga taong gustong tahakin itong larangang espiritual, ay kahit papaano ay may kaunti silang maging kaalaman. At sila na mismo sa kanilang sarili ang bahalang tumuklas sa kanilang pagdako or sa journey nila sa larangang aralin espiritual. Bago ang lahat, marami hong salamat sa aking 112 subscriber dito sa aking YouTube channel. Naway dumami pa tayo at nasa ganon ay makagawa ko ng maraming videos hingil dito sa aking paggabay o pagbibigay tips hingil sa depensa at opensa sa larangan. So hindi ko na ho patatagalin. Umpisa na ho natin ang aking pag-evaluate sa inyo. Una sa lahat ay pinakikita ko ang bracelet na ito. Pwede rin itong anklet sa paa. Ito ho'y pinagsamang dignum at pandakake. Ito ho ang pandakake, yung maitim na maitim. Ayan. At ito naman ho, at saka ito ay dignum. Ang bracelet na ho ito ay yari sa Banahaw, sa Mount Banahaw sa Mountain Province, Quezon. Sa mga hindi nakakaalam, ito ho ang isang example ng pandakake. Ito ho'y isang kahoy ba o halaman na nakukuha sa dagat. Ito ho'y may bisa na kagaya ng binuo dito sa bracelet na ito. Ito'y gamit ho sa proteksyon, panlaban sa kulam, sa barang, sa usog, sa tigalpo, at sa mga bagay na negatibo sa inyong kapaligiran, lalong-lalo na ho sa kulam at barang. Ito hong pandakake ang katapat. Sa mga hindi naniniwala, kahit itanong nyo sa mga manggagamot at matagal na sa larangang espiritual, ito ang ginagamit nilang pangontra, and at the same time nagagamit din panggamot sa mga may sanib or kinulam or binarang o natigalpo. Ito naman ho ay pag binuo ay nagiging proteksyon basta't suot nyo lang lagi. Ito ay blessed na. Ito ay blessed na rin, pero blessed ng kalikasan. Pero kung gusto niyo dagdagan ng salita na hango sa Latin o Tagalog o English para mapalakas pa, ay pwede ho. Kayo na lang ang bahalang tumuklas at
humanap ng magtuturo sa inyo ng tapat at seryoso na mga maestro sa larangan. Ito naman ho ay dignum din, pero in the form of rosary. Galing din ho to sa Quezon Province at nakuha sa Mount Banahaw at binuo para maging rosaryo. Sa mga naiengkanto o sinaniban, ito ho ay sinusuot para tanggalin ang negatibong sanib sa katawan. At ginagamit din tong pamproteksyon habang nakakwintas ng ganyan sa inyo. May kasamang dasal o wala, yan ho ay epektibo. Dahil ito ay blessed and ritualized na. Pero kung gusto nyo ring anggupan ng salita para lalo pang lumakas, ay yun naman ho ay walang problema. Basta't may alam kayong salita, or kung wala ay magpaturo sa maestrong merong alam at mahaba ng eksperyensa sa larangan, sa gamutan at sa kumbate sa mga negatibo kagaya ng kulam, barang, tigalpo, gayuma, or kung ano-ano pa. Rosaryo na gawa sa dignum. By the way, ang dignum, para malaman ninyong tunay, kumuha kayo ng isang basong tubig, ihulog ninyo ito. Kapag ito'y nahulog ng dire-diretso, ibig sabihin ay tunay. Kapag ito'y lumutang, peke. Yan po ang subukan ng dignum. Ang dignum po ay nagagamit ding pamprotekta sa mga barilan, meaning liwas sa inyo. Kung kayo man ay pagtatangka ang ambushin o tambangan o pasukin ng bahay. Basta't may dala kayong dignum, alaga ninyo sa dasal, umaga at gabi, pinaniniwalaan ninyo, ito'y magpuprotekta sa inyo, sa inyong pamilya, tahanan, ng dire-diretso hanggang sa inyong katandaan sa inaharap, meaning for life. Isang example ng dignum ay ito ho, dignum rosary. At isa pang palatandaan para malaman nyong ito'y tunay, dilaan ninyo. Kapag ito'y maanghang na mapait, na medyo nakapit sa inyong dila, meaning ito'y tunay. Dahil ang pinagmulan daw ho ng dignum ay ang krus na ginamit kay Kristo nang ipako siya sa krus. Kaya ang kahoy ng dignum ay misteryoso at malakas. Yan naman ho ay hango din sa kwento ng mga matatandang antingero sa larangan. Ito naman ho ay ang ginagamit na insenso. Itong kudrado ay Palo Santo wood. Ayan. At ito naman ay isang uri din ng kahoy, nakalimutan ko ang tawag, pero ito'y gamit din ho sa insenso. Sinusunog yan at ipaiikot sa buong kabahayan para itaboy ang negatibo at papasukin ang swerte sa bahay. Ginagamit din ho itong pang-eksorsismo sa mga sinasaniban ng negatibong espiritu, maging demonyo. Kung paano ito gamitin at isagawa, ay itanong nyo na lang sa mga manggagamot o albularyo o nag-aaral sa espiritual at igigiyan nyo kayo step by step. Pwede rin nyo naman itong i-research sa Googles para matagpuan ang meaning. Pero naman ho ang tinatawag na what do you call this? Batong arang puti at batong arang itim. Ayan. Ewan ko kung visible sa inyo. Ang gamit ho ng dalawang ito
Ito ho'y sa swerte sa negosyo at pag-apply para kayo madaling matanggap, lokal man o abroad. Itong itim naman, ayon sa kasabihan at sa aking nakalap na impormasyon, ay ginagamit din daw sa sugal. Basta't dala nyo lang lagi at alam niyo yung salitang dasal dito, kayo daw ay mananalo sa sugal. Kahit kayo hindi sugalero, kahit first time lang. Same thing din ho dito. Nagamit naman sa business at pag-apply. Combine nyo ang dalawa, both na magagamit sa swerte at the same time protection sa inyo at sa inyong pamilya. Last but not the least, ito ho. Ang tawag ko dyan ay dayap. Isang uri ho ito ng what do you call this? Butyak. Kung hindi ako nagkakamali, yan ay nakukuha sa kalamansi. Well, as to my knowledge runs into my head, and ayon na rin sa manakanakang na research ko. Kung may nanonood man dito ang tingero na alam lahat o may alam sa larangan at matagal na, please pakicorrect ng aking mga sinasabi. Dahil ho ang aking sinasabi ay base lang sa aking inaral at na-research at kwento sa akin din na matatandang antingero na nakasalimuha ko ng personal. Personal ho ha, hindi basta minarites lang. Kung gusto niyo mapanood yung iba kong pagbabahagi, makikita niyo ho yan sa aking YouTube channel noong mga nakaraang buwan. Meron din akong ibinahagi o ibinigay na impormasyon about sa spiritual na larangan na gamit ang mga nabanggit. Yung iba, mga medalya, yung iba, klase ng digno, etc. etc. Pumunta na lang kayo sa aking YouTube channel, i-browse ninyo at makikita nyo doon yung aking ibang videos concerning sa larangan ng spiritual. Ito ho'y isa uling pagbabahagi, perspective. Part 3, part 4 yata kung hindi ako nagkakamali. So, hanggang sa muli hong pagbabahagi uli ng aking kaalaman. At please like, share, and subscribe to my YouTube channel so that dumadami yung ating mabibigyan ng info at masyesheran ng konting nalalaman sa depensa at opensa, the basic principles of self-defense dito po sa aking YouTube channel. At nang nagiging protektado po tayo sa araw-araw sa ating kapaligiran dahil aminin man natin at hindi, napakagulo na sa ating kapaligiran sa panahong ito na maging sa sarili nating tahanan ay hindi tayo ligtas. Kaya kung pinakamabuti ay may alam tayong aral kahit basic at maging alisto at magtiwala din sa inaaral natin. Dahil kung hindi, baliwala din ho ang lahat. Same thing din sa pag-aaral ng spiritual. Paniwalaan, dibdibin at ikapit sa iyong katawan. Dahil sa huli, na andun ang biyaya at pagpapala sa iyong inaral at pinilit makamtan. So yun lang muna huli ang mababahagi ko sa pagtatapos ng taong 2023. Merry Christmas and advance Happy New Year sa lahat. Lalong-lalo na sa aking mga subscriber dito sa YouTube account at mga follower ko sa aking TikTok account. And I hope na maging prosperous ang ating 2024 next year. Basta't stay positive lang po sa buhay at iwas sa mga vices at gulo.
Yun lang ho at maraming salamat ho sa lahat ng nakinig dito sa aking YouTube channel sa araw na to. Muli po, maraming salamat and magandang hapon po uli sa lahat. Maligayang Pasko at maligong bagong taon.